Nagpapatuloy pa rin ang military exercises sa pagitan ng Amerika at Pilipinas sa Palawan at para sa update may news to go si Ian Cruz. Ian? Yes, Kara, sa mga sandaling ito ay katatapos-tapos nga lamang nung isinagawang amphibious landing exercise of FIBLEX dito sa Kings Paradise Island sa Palawan. At Kara, dito nga makikita pa natin yung mga sundalong Pilipino at Amerikano na nandiyan sa dalawang rubber boats na yan at magjo-join na sila doon sa kanilang mga kasama at babalik doon nga sa isang barko para nga mairap na nila yung kanilang ginawang exercise. Kanina, Kara, ay yung mga sundalong Pilipino at Amerikano, mga mahigit 100 sila, ay niretake nila itong island na kinatatayuan natin ngayon. Ang senaryo, mayroon umanong may mga extremist group dito sa isla na to, na sinasabing mga terrorist group sila at may kakayahang gumawa ng mga karahasan, kaya naman niretake nila ito, Kara. Ang naging hudyat nga nila kanina, 2 Harrier jets ng Amerika ang nag-flyby dito, yun ang kanilang sinasabing nagbigay ng air support, at pagkatapos noon ay sinagawa na nga yung boat raid at tinatayang 20 mga boats yung ginamit ng Philippine Marines at ng US Marine Corps nang i-retake nga nila yung islang ito. Kara, napakabilis lamang nung kanilang pagpasok dito at pag-retake ng island. Ilang minuto nga lamang ito dahil ganun daw talaga kabilis yung pagkuha ng isang isla para hindi makatakas yung kanilang mga pakay. At Kara, ang notable dito sa FIBLEX exercise na nangyari nga dito sa Kings Paradise Island dito sa Palawan ay nakita natin may mga sundalong Hapon na nag-observe dito sa kanilang isinagawang exercise at tinanong nga natin yung mga Pilipino at mga sundalong Amerikano. Sinabi nga nila na maaring magandang sinyalis ito na mayroong pang isang bansa na interesado sa ganitong exercise at sinabi nga nitong si Commodore Natalio Abinuman, ang pinuno ng NAVFOR West, sinabi nila na maaring pag-aralan nila yung pagluhok ng Japan at kung mangyayari nga yan ay maaring makadagdag daw ito sa regional stability, lalo na nga sa issue ng pagpapalakas ng seguridad dito sa bahaging ito ng West Philippine Sea na pinag-aagawan ng iba't ibang mga bansa. So Kara, mula dito sa Palawan ay magkakaroon din ng exercise ang FIBLEX sa Tarlac, sa Zambales at magtatapos ito sa Fort Bonifacio sa mga susunod na araw. Kara? Yes, Ian, interesting lang kung bakit sa Palawan isinasagawa itong joint military exercises. Kasi alam naman natin, usually ginagawa yan sa ilang bahagi sa Mindanao, meron din ginagawa sa Norte. Bakit ngayon ginawa itong exercises na ito sa Palawan? Hindi kasi natin matanggal sa isipan ng marami na may kaugnayan ba ito sa pagpapalakas ng ating puwersa or posibleng pagtulong ng ibang bansa sa atin, partikular ng Amerika at ng Japan dito sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea? Alam mo, Kara, ingat na ingat nga yung Amerika at yung Pilipinas pagdating sa issue ng West Philippine Sea. At sinasabi nga nila, 31st iteration na ito ng FIBLEX, kaya naman wala raw talagang kaugnayan ito sa West Philippine Sea. Pero kapag tinatanong naman natin yung magkabilang panig, ang Pilipinas at ang Amerika, kung applicable ba yung ginawang senaryo dito na pag-retake ng island sa mga isla or territory sa West Philippine Sea, ang sinasagot naman nila, Kara, lahat daw ito ay applicable sa lahat ng nasasakupan ng Pilipinas. So, ibig sabihin, yung natutunan nila rito ay maaari nilang gawin doon sa West Philippine Sea. Pero yun nga lang, hindi nila direkta itong nililink doon at wala rin daw silang pinatutungkulan na isang bansa lamang, partikular na nga yung China na talaga namang agresibo ang posisyon pagdating nga sa issue ng West Philippine Sea, Kara. Kasi iyan ang Palawan, ang pinakamalapit na teritoryo, bahagi ng teritoryo ng Pilipinas na malapit dito sa mga pinag-aagawang isla. Anyway, alam din natin na itong Palawan, maganda ang kalikasan dyan at talagang very, very active ang komunidad dyan para sa pangangalaga ng kanilang kalikasan. Hindi naman, paano natin masisigurado na itong mga joint military exercises na ito ay hindi in any way makakaapekto doon sa mga pinangangalaga ang natural resources or yung kalikasan dyan sa Palawan?
Tama, Kara, itong ang ginawa nila dito sa Kings Paradise Island. Makikita natin talagang napakaganda rito. Malaparaiso, white sand, parang Malaburakay din. So, Kara, itong ginawa raw nilang boat trade na to, wala namang effect sa environment dahil nga maliliit na bangka lamang naman yung kanilang ginamit na mabibilis nga lamang yung speed para mas mabilis din silang makapunta rito. Pero, Kara, ang naitatanong sa mga sundalong Pilipino at Amerikano, ano nga yung magiging effect nito kung sakaling yung mga pasilidad para doon sa EDCA ay sinasabi nga sa Ulugan Bay may mga itatayo doon na mga pasilidad, may mga road network na ginagawa at merong mga facility doon na gagawin ng Armed Forces of the Philippines na ipapahiram sa Amerika. Tiniyak naman ng pamunuan ng AFP, gayon din ng gobernador ng Palawan na titiyakin nila na minimal lamang yung mga area na magkakaroon ng epekto sa kalikasan dahil Kara, syempre pag nagkaroon nga ng road network, syempre mayroong mga may mga puno na o may mga area na talagang matatamaan pero sabi nga nila kung ang kapalit naman ito ay regional security sa pangmalakihang scope ito, hindi lamang para sa Pilipinas kundi sa mga kalapit bansa natin sa Timog Silangang Asya, maaring maisakripisyo yung ilang bahagi na yan at titiyakin naman daw nila na kukonsultahin nila yung mga environment group, particular dito sa Palawan. Kara, alam mo itong area na to malapit sa underground river, malapit sa mga magagandang beaches dito sa Palawan, kaya ayaw rin talaga ng mga taga-Palawan na masira yung kanilang environment dahil isa ito sa nag-aakyat ng pamumuhunan sa kanilang lugar, Kara. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.